Kumusta mga ka-Diskarte Chicks? Welcome back sa ating channel kung saan tunay na usapang relasyon ang bida. Real talk, walang filter at puro diskarte sa labat buhay. Ngayong araw, isang napakasensitibong tanong ang sasagutin natin. Paano kung ayaw sa'yo ng pamilya ng jowa mo? Ouch! Diba? Mahal mo siya, mahal ka niya, pero pamilya niya, parang gusto kang ipaban sa buhay nila. Ano ang gagawin mo kung hindi ka welcome sa buhay ng taong mahal mo? Pero bago tayo magpatuloy, comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan ang abot ng ating diskarteng usapan. At syempre, huwag mong kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Number 1, alamin ang tunay na root cause. Hindi porket ayaw sa'yo, ibig sabihin masama ka na agad. Baka may narinig lang silang chismis. Baka may maling akala o baka overprotective lang talaga sila sa anak nila. Kaya, unang hakbang, tanungin mo ang sarili mo. May nagawa ka ba? May nasabi ka bang di nila nagustuhan? O baka simpleng hindi ka lang nila kilala? Real talk. Hindi mo pwedeng solusyonan ang isang problema na hindi mo naiintindihan. Sa number 2, kausapin mo ang jowa mo. Kasama dapat siya sa laban na to. Walang ibang mas nakakakilala sa pamilya niya kundi siya. Tanungin mo si jowa, ano bang naririnig nila tungkol sa akin? Ano bang tingin nila sa relasyon natin? At higit sa lahat, dapat klaro kung nasa panig mo ba siya. Kasi kung ikaw lang ang lumalaban at siya ay tahimik lang, red flag yan, ka-Diskarte Chicks. Number 3, magpakatotoo ka pero maging mahinahon. Walang masama sa effort na gusto mong magustuhan kanila. Pero dapat hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang matanggap. Ang kailangan lang ay respeto. Ipakita mong hindi ka hadlang sa buhay ng anak nila, kundi isa kang blessing. Someone who supports and loves their child sincerely. Sa number 4, bigyan ng oras. Kasi hindi lahat ng bagay instant. Isipin mo to, may mga pamilya talaga na mahirap kaagad makuha ang loob. Pero hindi ibig sabihin na sarado na sila habang buhay. Kung ipapakita mo consistent ka, marespeto ka, at mahal mo talaga ang anak nila, unti-unti ring magbabago ang tingin nila sa'yo. Minsan, hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo. Ipakita mo lang na hindi ka umaatake. Minsan yun lang ang kailangan nila para buksan nila ang puso nila sa'yo. Pero sandali lang mga ka-Diskarte Chicks, bago po tayo magpatuloy, nakapag-subscribe ka na ba? Baha naman! I-hit mo ng subscribe button. Ngayon na, as in now na. Para mas marami pa tayong madiskarteng pag-uusapan sa susunod. Number 5, pero kung sobrang toxic na, protektahin mo ang sarili mo. Hindi porket pamilya sila, ibig sabihin okay lang silang mang-insulto, mamahiya o manakit ng damdamin mo. Kapag umabot na sa punto na naaapektuhan na ang mental health mo, kailangan mo na talagang mag-set ng boundaries. Dito mo makikita kung worth it ba talaga ang relasyon nyo. Ipaglalaban ka ba niya o iiwang kanya mag-isa kapag masama ang trato sa'yo? May kilala ako, yung friend ko. Tawagin na lang natin siyang Mark. Si Mark, mahal na mahal niya ang girlfriend niya. Pero random niyang mailap ang pamilya. Imbis na sumama ang loob, pinili niyang maging consistent. Tuwing may family occasion, present siya. Tumutulong, nagbibigay galang. After ilang buwan, nagbago ang trato sa kanya. Bakit? Kasi hindi siya nagpapabitter. Nagpapakatao siya at hindi siya sumusuko basta-basta. So, anong dapat mong tandaan? Hindi mo kontrolado ang opinyon ng iba, pero kontrolado mo
ang reaksyon mo. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa lugar na pinaparamdam sa'yo na ayaw ka nila. Pero deserve mo rin na ipaglabang kung tunay kang may malasakit at pagmamahal. At higit sa lahat, huwag kang mawalan ng respeto sa sarili mo habang nilalaban mo ang isang relasyon. Ikaw ka diskarte chicks, naranasan mo na ba to? Ayaw sa'yo ng pamilya ng jowa mo. Ano ang ginawa mo? Effective ba? I-share mo nga sa comment section, baka may matutunan pa kami sa'yo. And don't forget to like, subscribe at share ang video na to sa mga kaibigan mo may karelasyong may toxic na pamilya. Paalala, sa pag-ibig, hindi lang puso ang pinapagana. Dapat may kasamang respeto, katatagan at diskarte. So, ayan mga ka-diskarte chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre, bago po tayo magtapos, nais ko lang pong i-shoutout ang ating mga masugid na tagapanood na sina Nehemias Martino ng Puerto Princesa City, Marcelo Ocate, taga Pangasinan, Mabud Akdam, taga Zamboanga, Joshua Menjola from Davao City, Toril, Marlon Resuelo from Carmona, Rodio Samson Pascua watching from Banat sa Seldo, Ilocos Sur, Jerry Bangate ng Valer Aurora, Sixan Novio, taga Bicol, Kamalig Albay, Jemaria Sumiel, taga Cebu, Mario Trinidad from Hawaii, George Balane ng Apayao, Arnold Brondial ng Baras Rizal, at kay Reynaldo Gonzales ng Iloilo. Guys, maraming salamat po sa support at panonood mga ka-diskarte chicks. At para naman sa mga hindi pa na-shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-diskarte chicks at sabihin ko anong topic ang gusto mo pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. Comment down below kung alin sa mga tips na to ang na-experience mo na. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga discarding pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.